Kabanata 2471. Ngumiti ng malawak ang kanyang nobyo, saka bumaling sa dalawang lalaki. Narinig mo ba iyon? Ang babaeng ito ay regalo ng aking sinta. Nagpatuloy si Shannon. Tanda ang i-record ang pinakamagagandang bahagi. Natuwa ang dalawang lalaki at nilapitan si Freya na may masamang balak. Sinubukan ni Freya na kumawala, ngunit masyadong mahigpit ang mga lubad. Naikuyom niya ang kanyang panga at kumalma para mag-isip ng plano. Nang sinubukan siyang hawakan ng dalawang lalaki ay biglang tumawa si Freya. Mas lalo silang matutuwa kung umiyak siya sa takot. Ngunit ang kanyang chuckle threw them off. Sinaman siya ng tingin ni Shannon. Nasa kamay ka na namin ngayon. Bakit ka tumatawa? Hinawakan mo ang phone ko, hindi ba? Nagkatinginan ng dalawang lalaki, pagkatapos ay kay Shannon. So paano kung ginawa natin? Sana hindi mo pinatay. Pumunta ka sa punto. Nakontrol ni Freya ang kanyang takot at nagpatuloy sa pagngiti. Nakakalungkot naman. Magkakaroon ka pa ng oras kung hindi mo ito off. Ang aking telepono ay nakalink sa aking asawa. Kapag naka-off na ito at hindi niya masubaybayan ang aking mga coordinate, aabisuhan siya at makakarating dito nang wala sa oras. Nambobola ka. Walang paraan na matukoy ang iyong lokasyon kapag naka-off ang telepono. Paano mahahanap ng asawa mo ang lugar na ito? Napangisi si Shannon. Kahit na kaya niya, huli na siya. Narinig mo na ang tungkol sa pag-hack, di ba? Shannon, hindi ka ba palaging nakikiusyoso kung sino ang asawa ko? Sasabihin ko sa'yo, nanlamig ang mga mata ni Freya. Nagsinungaling siya at sinabing businessman siya, pero hacker talaga siya. Sa tingin mo saan siya kumukuha ng pera niya? Sa palagay mo ba ang isang normal na hacker ay maaaring magmaneho ng isang marangyang kotse? Hindi mo ba nakita ang setup niya dati? Nag-alangan ang mga lalaki dahil nakita na nilang lahat si Colton, kasama na ang boyfriend ni Shannon. Hindi naman talaga siya mukhang businessman. Nagbago ang ekspresyon ni Shannon, ngunit hindi pa rin siya nito banibitawan. Enough with this bullshit. Paano kung hacker siya? Sa tingin mo ba mail iligtas ka niya? Si Freya ay mukhang kalmado at nakolekta. Hindi ako makakaasa sa kanya, pero kahit ipagpatuloy mo ang plano mo at i-record mo ang iyong video, sigurado ka bang gusto mong i-post ito? Wala akong pakialam sa pangalan ko. Kahit mag-online ang video, madali niya itong madelete. Kung gusto mo akong sirain, wala akong pakialam, pero kailangan mong pag-isipang mabuti iyon. Magiging madali para sa kanya na makahanap ng impormasyon tungkol sa iyo. Kung ipapadala niya sila sa pulis at magsisimula silang mag-imbestiga, hindi ka makakatakas. Shannon, ayos lang kung gusto mong sirain ang sarili mong kinabukasan, pero gagawin mo rin ba iyon sa boyfriend mo? Masyado kang pabaya. Sa lahat ng lugar, ako ang pinili mong ihatid sa villa niya. Hindi ba siya mahihirapan? Natigilan si Shannon. Lumingon ito sa kanya na mukhang galit. Honey, huwag kang makinig sa kanya. Nagsisinungaling siya. Hindi siya binigyan ni Freya ng pagkakataon na guluhin ang mga bagay-bagay. Nasa kamay mo ako, bakit ako magsisinungaling? Shannon, anong benepisyo ang maidudulot nito? Babayaran mo ba sila? Kahit na ang mga kidnapper ay alam na dapat silang humingi ng pera sa mga miyembro ng pamilya, ngunit tinutulungan kanila ng walang gantimpala. Mukhang napakahusay mong gamitin ang iyong boyfriend. Sana pagdating ng mga pulis dito, huwag mong ipit lahat ng ito sa boyfriend mo. Kabanata 2472. Pupusta si Freya na hindi pipi ang boyfriend ni Shannon at ang dalawang lalaki. At gaya ng inaasahan, pinandilatan siya ng nobyo. Dinala mo ba siya sa villa ko para maipit mo sa amin kung may mangyari? Humingi nga ng tulong si Shannon para sa lakayin ng isang babae, at pumayag siya. Gayunpaman, nang dinala nila siya, naisip niyang matatapos lamang ito sa pananatiling tahimik ng babae tungkol sa insidente. Hindi niya alam na ang babae ay may magaling na asawa. Pagkatapos ng kanyang sinabi, kailangan niyang pag-isipang mabuti ang lahat. Hindi niya kayang sirain ang sarili niyang kinabukasan para sa isang babae. Hindi honey, makinig ka sa akin. Tinatakot niya lang tayo. Hindi niya kaya. Hindi lahat ay kasing tanga mo. Sa tingin mo, tataya ka ng boyfriend mo. May magagawa ka ba na makakabuti sa kanya? Pagkatapos ay commendat si Freya sa nobyo. Gayunpaman, kaya ko. Imbes na magkaroon ako ng girlfriend na ang alam lang gastusin ang pera mo at madamay ka, wala akong pakialam na magkaroon ng manliligaw. Maaari akong mamuhunan ng $1.5 bilyong sa iyong kumpanya. Cash o gold bar, ikaw ang magpapasya. Sigaw ni Shannon sa kanya, $1.5 billion. Freya Pruitt,
itigil mo na ang panloloko. Sa tingin mo ba may ganyan kang pera? Sumagot si Freya na may kalmadong ekspresyon, narinig mo na ba ang mga chismis? Natigilan si Shannon. Mga alingaw-ngaw. Nagtaas ng kilay si Freya. Si King William ang aking lolo. Pagkatapos ng kanyang pagpanaw, nakatanggap ako ng mana. Ang $1.5 bilyong ay hindi pa 1/3 nito. Gulat na gulat ang dalawang lalaki. Siya ang apo ni Haring Williams. Pati ang boyfriend ni Shannon ay nabigla. Mabilis na lumapit si Shannon at hinawakan si Freya sa kanyang damit. Kalokohan. Paano ka naging apo niya? Hindi ba ikaw? Mukhang kalmado pa rin si Freya. Alam mo na, hindi mo yata sinabi sa kanila kung sino ako. Panipi-panipi. Lumakad ang nobyo ni Shannon at itinulak siya palayo. Alam mo na siya ang apo ng hari. Kinikilig siya habang umiiling. Ako, hindi ko. Alam niya na ang ina ni Freya, na nakakulong, ay illegitimate na anak ng hari. Alam iyon ang lahat sa Yar Amor. Ayaw lang niyang aminin. Ngumisi si Freya, gusto mo bang tingnan ito? Kung nagsisinungaling ako, magagawa mo lahat ng gusto mo sa akin. Hindi ako lalaban. Agad na tumawag ang nobyo ni Shannon at tumabi para sagutin ito. Tatay, may sinabi ang lalaki, at bumaba ang mukha. Pagkatapos niyang ibaba ang tawag, tumalikod siya at naglakad papunta kay Shannon. Bago pa siya makapag-react, isang malakas na sampal ang tumama sa mukha niya. Tumabi ang dalawang lalaki at nanood ng walang balak na pigilan siya. Galit pa rin siya kaya napahawak siya sa buhok niya. You bitch, sinusubukan mo bang ipasok ako sa gulo? Sumakit ang anit ni Shannon, kaya napasigaw siya, hindi ko sinubukan. Huwag kang makinig sa kanya. Sinubukan ni Shannon na magpaliwanag at gusto niyang paniwalaan siya ng kanyang kasintahan. Kung hindi lang dahil sa tawag na iyon, malamang na siya. Sinipa niya si Shannon sa paanan ng kama. Naramdaman ni Freya ang pagyanig ng kama. Ganon kalakas ang pagsipa niya. Tumingin siya kay Shannon na likas na pumulupot para protektahan ang sarili. Parang hindi iyon ang unang beses na sinaktan niya ito. Kabanata 2473. Kung iisipin, palaging ipinakikita ni Shannon sa kanyang mga kaibigan kung gaano siya pinakitunguhan ng kanyang kasintahan at kung gaano kaganda ang kanyang buhay, ngunit ang lahat ng iyon ay labis na kabayaran para sa kanyang nasirang ego. Ang mga sirena ng pulis ay narinig mula sa bintana. Lumapit ang mga opisyal, at agad na pinakawalan ng dalawang lalaki si Freya at sinira ang video camera. Biglang bumukas ang pinto, si Colton iyon. Nang makita niyang nakadamit pa rin si Freya at walang palatandaan ng pinsala, nakahinga siya ng maluwag. Ngumiti ang nobyo ni Shannon at naglakad pasulong. Misunderstanding lang. Wala kaming planong gawin sa asawa mo. Bago pa siya makatapos, kumonekta ang kamao ni Colton sa kanyang mukha, at lumipad siya pabalik. Niyakap ni Colton si Freya at tinuro ang mga lalaki. Kung hindi ito isang hindi pagkakaunawaan, magkakaroon ka ng masakit na kamatayan. Nagmamadaling lumapit ang mga opisyal, pagkatapos ay may sinabi si Colton sa pinuno, na nagpahuli sa kanyang mga tauhan upang arestuhin ang lahat para sa pagtatanong. Nang makarating sila sa kotse, sinimulang habarin ni Colton ang kanyang damit. Itinulak siya nito palayo sa gulat. Anong ginagawa mo? Mahinahon siyang sumagot, tinitingnan ko kung nasaktan ka. Hindi, sigurado ka, walang magawa si Freya, bakit naman ako magsisinungaling? Wala naman silang ginawa sa akin. Tumingin sa kanya si Colton ngunit hindi nagsalita. Inilayo ni Freya ang mukha. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mong tingnan kung kailan tayo uuwi. Wala ako sa mood para magbiro, Freya Pruitt. Malamang nagalit si Colton dahil tinawag niya si Freya sa buong pangalan nito. Alam mo ba kung gaano kami nag-alala ng papa mo? Ano kaya ang nangyari sa iyo kung hindi kita hinanap sa kolehiyo at tiningnan ang mga surveillance tapes? Ang alam lang niya ay marami siyang nagawa sa maikling panahon at nahirapan siya. Gusto lang niyang makalapit sa kanya sa lalong madaling panahon. Hindi niya maaaring hayaang maantala siya ng anuman dahil nag-aalala siyang baka may makaligtaan siya o kahit na pagdating niya, magkakaroon siya ng pasensya na. Pinagdikit niya ang kanyang mga labi at tumingin sa ibaba. Hindi na mauulit, hindi na niya hahayaang mag-alala pa siya. Hinayla siya ni Colton sa kanyang mga bisig. Hindi na mauulit, hindi na. Kinabukasan, hayagang pinatalsik ng kolehiyo si Shannon. Si Leia at ang iba ay nakatayo sa notice board at binasa ang notice. Hindi nagtagal ay tinulak niya ang karamihan. Pagkarating ni Freya, nabangga niya si Leia sa koridor at naglakad papunta sa kanya. Napatingin si Leia sa kanya.
May nangyari ba sa'yo kahapon? Ngumiti si Freya at sumagot, hindi. Balita ko malaki ang naitulong mo. Salamat. Ibinaba ni Leia ang ulo. Hindi ko alam na gagawin ni Shannon ang ganoong bagay. Pagkatapos niyang mapatalsik, hindi siya tatanggapin sa anumang institute sa Yar Amor. Hindi man lang siya makapasok sa isang magandang kumpanya para magtrabaho. Napabuntong hininga si Freya. Kung iniisip niya ang mga kahihinatnan, hindi niya gagawin ang lahat ng iyon. Malungkot na ngumiti si Leia. Ganyan naman yata ang buhay, di ba? Huminto siya ng ilang segundo. Nga pala, coronation na bukas. Excited ka na ba? Tumawa si Freya at tumabi sa kanya. Medyo, sa araw ng koronasyon, maagang bumangon si Diana para maghanda. Ang buong proseso ay napakakomplikado at ingrandi. Maraming miyembro ng media ang naghihintay sa labas ng palasyo bago sumikat ang araw upang makuha ang pinakamagandang lugar para sa mga larawan. Ang buong marangyang Grand Hall ay napuno ng mga taong tumatakbo sa paligid. Sa guest room, sinubukan ni Daisy ang ilang gown pero hindi niya maipit ang bewang, kaya hindi niya maisuot ang karamihan sa mga court dresses. Nakasuot siya ng custom-made gown. Kabanata 2474. Tinulungan ni Zyla si Daisy sa buhok niya sa harap ng vanity. Inimbitahan ng Royal si Yorick, at kailangang dumalo si Zyla dahil miyembro siya ng pamilya nito. Hindi lahat ay nakadalo sa koronasyon. Hindi lamang ito ang unang pagkakataon para kay Zyla, ngunit ito rin ang una para kay Daisy. Sige, kumusta ang aking mga kasanayan sa Tirintas? Kinuha ni Zyla ang salamin at pamwesto sa likod niya. Nakita ni Daisy ang kanyang buhok sa pamamagitan ng refleksyon at ngumiti. Napakaganda nito. Oo naman. Ibinaba ni Zyla ang salamin. I'm very proud of my braiding skills. Pagkabihis ni Daisy ay nag-walk out siya habang hawak-hawak ang damit niya. Inihinto niya ang isang server sa corridor at nagtanong, alam mo ba kung nasaan si Noel Ace? Tinuro ng lalaki ang isang direksyon. Naglakad si Daisy papunta sa kwarto kung nasaan si Noels. Nakita niyang hindi nakasara ang pinto, kaya maingat niyang itinulak ito at pumasok. Nakasut si Noel Ace at nakatayo sa ilalim ng liwanag. Tinulungan siya ng server na isuot ang kanyang kapa. Mukha itong elegante at ingrandi, para siyang nasa isang painting. Nakita siya ni Noel Ace sa refleksyon at kumaway para iwan sila ng lalaki. Nabalik siya sa realidad nang naglakad ito palapit sa kanya at huminto sa harapan niya. Bakit ka naliligo? Napangiti si Daisy. Para silipin ka. Mukha ba akong maganda? Oo. Natulala siya sa kagandahan nito na hindi niya maisip. Kumunat ang mga labi ni Noel Ace nang hilahin siya nito sa kanyang mga bisig. Pagkatapos ay hinalikan siya sa kanyang mapupulang labi. Mukha ka ring magaling. Namula ang tenga niya at bamulong, kakainin mo ang lipstick ko. Napangiti siya, hindi mahalaga, maganda ka pa rin. Nang magsisimula na ang seremonya, napuno ng mga tao ang bulwagan. May mga ministro, senador, halal na opisyal, at sinumang nagtrabaho para sa royals. Nakipagkwentuhan si Yorick sa mga bisita na may hawak na baso ng alak, habang si Zyla naman ay nakikipag-usap sa mga sosyalista at aristokrata. Nang tumunog ang kampana, tumayo si Diana at ang kanyang asawang si Rick Knowles sa pintuan. Pareho silang naka-court outfit, mukhang matikas at marangal. Nakatayo sa likuran nila sina Noel Ace at Daisy, kasunod si Freya at ang kanyang ama na si Brandon. Ang mga mata ng lahat ay nasa kanila. Kahit ang mga miyembro ng media ay sinubukang hulihin ang lahat. Naglakad si Diana sa arsobispo at ibinaba ang kanyang katawan at ulo. Hinawakan ng arsobispo ang korona na sumisimbolo sa mga tagumpay ng nakaraan, inilagay ito sa kanyang ulo, pagkatapos ay ibinigay sa kanya ang tungkod ng kapangyarihan. Napuno ng palakpakan ang bulwagan. Maliban doon, ibang tao ang knighted ang ama ni Freya. Isa na siyang kabalyero at kapareho ng katayuan ng mga aristokrata. Sa kulungan, si Sandy at ang iba pang babaeng preso ay nagbubunga ng damo sa bukid. Kapag tapos na ang trabaho, makakabalik na siya sa kanyang selda at maghintay ng oras ng pagkain. Ang lahat ng mga preso ay nagsisiksikan dahil kahit ang oras ng pagkain ay limitado. Kung nalampasan nila ang oras, kailangan nilang manatiling gutom hanggang sa oras ng hapunan. Sa sandaling iyon, nagsimulang ipakita sa telebisyon ang seremonya ng koronasyon. Nang makita iyon ni Sandy, lumiit ang kanyang mga pupil. Agad siyang tumayo at itinulak ang pagkain niya sa mesa. Paano ito nangyari? Diana na ngayon ang reyna. Siya ang pumalit sa trono. Lumapit ang guard at binigyan siya ng babala. Kung hindi ka kakain, kailangan mong umalis. Nag-iwas ng tingin ang iba at nagpatuloy sa pagkain.
Malungkot na umupo si Sandy sa kanyang upuan dahil nawalan siya ng gana. Gayunpaman, nang mabalitaan niyang knighted ang kanyang asawa at kapareho ng katayuan ng mga aristokrate, bigla siyang tumawa ng hysterical. Ay, tatay ko, hindi niya kami binigyan ng pagkakataon kapag nasa paligid ako. Ngayong nakakulong na ako, inani ng parasite na ito ang mga benepisyo. Kabanata 2475. Ang ibang mga bilanggo ay tumingin sa kanya na para siyang baliw. Nagmamadaling lumapit ang ilang gwardya para pigilan siya. Hindi matanggap ni Sandy ang kanyang kapalaran at mas lalong lumaban. Bakit kailangan mong makuha ang lahat ng mga benepisyo? Nawala ang anak ko pero wala. Diana at ang mga Knowles, isinumpa kita sa isang masakit na wakas. Kinaladkad siya. Nagsimulang mag-usap ang mga preso sa dining hall dahil baliw lang sa kanila si Sandy. Samantala, sa kolehiyo ng pelikula, ang ama ni Freya ay isa ng kabalyero, na nangangahulog ang isa siyang mahalagang tao sa Yar Amor. Tuwang-tuwa si Leia at ang iba pang mga kaibigan para kay Freya. Isang kabalyero, isa kang aristokrata ngayon, wala nang maglalakas loob na magsalita sa likod mo. Freya, huwag mo kaming kalimutan. Ngumiti si Freya at isinara ang kanyang notebook. Huwag kang mag-alala, hindi ko gagawin. Ngumiti si Leia at sinabing, sa tingin ko ay hindi mo gagawin. Samantala, isang lalaking dumaan sa lecture hall ang nagdulot ng kaguluhan. Nagulat ang isang batang babae. Di ba normal Lancel yan? Anong ginagawa niya dito? Ang mga Lancel ay mga aristokrate rin. Si Norman ay isang estudyante doon, at ang kanyang tiyuhin ay isang multi-award winning na screenwriter sa Dorywood. Pumasok si Norman sa kwarto, at napabuntong hininga ang mga babae dahil kakaiba ito. Bago pa man nalaman ng sino man ang nangyari, naglakad siya patungo kay Freya at naglagay ng sulat sa kamay nito. Natigilan si Freya. Tandaan mong basahin ito. Umatras ng 2 hakbang si Normal, saka kamendat sa kanya at umalis. Parang pamilyar ang pink na envelope. Nagulat ang lahat ng naroon. Love letter ba yan? Freya, napakaswerte mo sa pag-ibig. Ang pagkakaroon ng maraming swerte habang kasal ay hindi magandang senyales. Awkward na ngumiti si Freya. Dapat ko siyang kausapin para maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan. Tanong ni Leia, kailangan mo ba akong sumama sa iyo? Gusto niyang tumanggi pero naalala niya ang sinabi ni Colton noong isang araw at ayaw niyang maulit ang ganoon, kaya ngumiti siya at tumango. Oo naman. Matapos tingnan ang sulat, napagtanto niyang hindi ito isang pag-amin kundi isang lugar na magkikita. Naglakad sila papunta sa rooftop, at mag-isa lang doon si Normal. Nagulat sila na naglalakad si Norman sa pasimano na halos 1.5 talampakan lang ang lapad. Nasa 7th palapag sila, kaya hindi siya makakarating kung mahulog siya. Tinakpan ni Leia ang bibig niya. Norman, ano ang sinusubukan niyang gawin? Patayin ang sarili. Hindi. Tatalon ba siya kung tinanggihan siya ni Freya? Huminga ng malalim si Freya at dahan-daang naglakad. Norman, may problema ka ba? Gusto mo bang pag-usapan ito? Iniunat ni Norman ang kanyang mga braso para sa balanse, pagkatapos ay naglakad pabalik-balik habang nakatingin sa kanyang mga paa. May isang bagay na hindi ko maintindihan. Na-curious si Freya. Ano? Napatingin si Norman sa kanya. Bakit iisipin ng pulis na tumalon si Miss Mills? Natarante sina Freya at Leia. Ano ang pinag-uusapan niya? Pruitt, sa tingin mo hindi pamilyar iyon. Parang pinaalalahanan siya ni Norman. Tumingin si Freya sa rooftop, pagkatapos ay kay Norman. Nag-cross arms si Norman at nagpakita ng isang matingkad na ngiti. Talaga bang nagpakamatay si Miss Mill? Kabanata 2476. Miss Mills, tumunog ang pangalan, ngunit natagalan si Freya bago niya ito tuluyang maalala. Rooftop, pagpapakamatay. Hindi ba eksena ito sa kanyang script? Nagpatuloy si Norman sa paglalakad. Naaalala mo na ba ito ngayon? Biglang tumawa si Freya at sinabing, hindi nagpakamatay si Miss Mills sa script ko. Sa lahat ng mga misteryong kaso at detective fiction, ang lahat ng mga biktima ay palaging ihahayag na papatayin ng ibang tao. Naisip mo na ba kung paano isasagawa ang kanyang kamatayan? Natigilan si Freya at napayuko. Doon natigil ang script niya. Paano gagawin ng mamamatay tao na parang pinatay ni Miss Mills ang sarili, at paano siya tatakas ng hindi nag-iiwan ng anumang ebidensya? Gayunpaman, hindi niya inaasahan na magiging interesado si Norman sa ganitong uri ng script. Natarante naman si Leia na nakatayo sa gilid. Anong pinag-uusapan niyo? Ano ang ibig mong sabihin sa isang script? Napatingin si Norman sa kanya.
Lumapit si Freya sa kanya at bamulong, ipapaliwanag ko sa iyo mamaya. Pagkatapos noon, naglakad siya patungo kay Norman at nagtanong, so, tumayo ka sa rooftop para maranasan kung ano ang nararamdaman ng biktima bago siya mamatay. Hindi, gusto kong maranasan ang nararamdaman ng mamamatay tao. Napatulala, nagtanong si Freya, ang mamamatay tao. Biglang tumalikod si Norman at tumalon pababa, dahilan para mapasigaw sina Freya at Leia sa gulat. Nang biglang namutla ang kanilang mga mukha, umakyat muli si Norman at nagtanong, ano sa palagay mo? Ngayon lang natanggal ni Leia ang kanyang ulirat. Pumunta siya sa harap at napagtanto na may isa pang antas sa ibaba ng rooftop. Biglang naunawaan si Freya, at sinabi niya, nagpapanggap na biktima ang mamamatay tao at parang nagpakamatay ang biktima sa pamamagitan ng pagtalon sa isang gusali. Pumalakpak si Norman. Nakikita mo, simple lang naman diba? Gusto niyang magpakamatay, ngunit sa halip na pumili ng sarili niyang balkonahe sa bahay, kailangan niyang maglakad sa labas ng kanyang bahay, sumakay sa elevator, at umakyat hanggang sa rooftop sa ilalim ng kamera. Sa oras na matuklasan ang kanyang bangkay, maaaring linlanggan ng mamamatay tao ang lahat ng may ebidensya. Inilagay ni Freya ang kanyang baba sa kanyang kamay at nahulog sa pagmumuni-muni. Bakit hindi ko naisip iyon? Nahihirapan siya kung paano ilarawan ang paraan ng pagpatay sa kanya ng mamamatay tao. Ang isang script ay nangangailangan ng higit na loika kaysa sa isang nobela. Makakaisip lang siya ng iba kung nagsusulat siya ng nobela. Hindi man ito nagtagal, masasabi lang niyang isa itong supernatural na pangyayari. Gayunpaman, hindi niya magawa iyon dahil nagsusulat siya ng script. Hindi lamang iyon, ngunit sumusulat siya ng isang script para sa isang thriller ng krimen. Umalis silang tatlo sa rooftop at pumunta sa isang restaurant. Sinabi ni Norman sa kanila na ang kanyang tiyuhin ay hindi isang direktor noong siya ay bata pa. Sa halip, siya ay isang errand boy para sa isang lokal na istasyon ng pulisya. Marami na siyang naharap na kaso, malaki at maliit, sa pamamagitan ng pagsunod sa mga pulis na iyon, ngunit hindi siya nasiyahan sa gayong buhay. Masyadong interesado ang tiyuhin ni Nord sa hinuha. Sa makatuwid, gumugol siya ng 4 na taon sa pag-aaral ng kriminal na sikolohiya at 3 pang taon na nagpatala sa paaralan ng pelikula upang ipakita ang lahat ng perpektong krimen sa isang pelikula. Ang tiyuhin ni Norman ay magdidisenyo ng isang butas sa bawat kaso upang pigilan ang isang tao na gumamit ng mga taktikang iyon sa totoong buhay. Inilagay ni Freya ang kanyang kamay sa kanyang noo at nagtanong, ito ang dahilan kung bakit mo ako hinanap. Para lang pag-usapan ang script ko sa akin. Wala nang iba, sumagot si Norman, oo. Tumango si Leia, kaya pala binigay mo kay Freya ang sulat. Ngunit ang sulat na iyon ay, kung tutusin, walang lalaki ang magbibigay ng liham sa ibang babae sa isang pink na sobre kung hindi niya ipinagtatapat ang kanyang pagmamahal dito. Sandaling natigilan si Norman habang nakatingin sa kanila. Bakit hindi bagay ang sulat? Akala ko ba gusto niyo lahat ng kulay pink? Natahimik si Leia. Sa tingin niya ay isa pang insensitive na lalaki si Norman. Gayunpaman, walang inaasahan na ang hindi pagkakaunawaan na ito ay magsisimulang kumalat sa kolehiyo. Ngayon alam na ng lahat na binigyan ni Norman ng love letter si Freya. Umabot pa sa tenga ni Colton ang mga chismis. Pagkabalik ni Freya sa kanyang tahanan, nagkulong siya sa study room para gawin ang kanyang script. Hindi niya kinuha ang kanyang hapunan o napansin ito nang pumasok si Colton sa silid-aralan. Kabanata 2477. Naglakad si Colton sa mesa at pinagkrus ang kanyang mga braso sa harap ng kanyang dibdib. Hindi ka ba kukuha ng hapunan mo? Nang hindi itinaas ang kanyang ulo, sumagot si Freya, hindi pa ako nagugutom. Kumain ka ba kanina? Oo, may kinain ako kasama si Leia kaninang hapon. Masyado siyang nakatutok sa kanya, kaya hindi niya napansin ang pagbabago sa ekspresyon ng mukha ni Colton. Hindi na siya nagsalita at lumabas na ng study room. Nagtagal si Freya bago niya tuluyang natapos ang paraan ng pagpatay sa kanya ng mamamatay tao. Napatingin siya sa phone niya at napagtantong 1 AM na. Bumaba siya at binuksan ang refrigerator. Gayunpaman, wala sa loob. Gutom na gutom siya ngayon, kaya nagluto siya ng spaghetti. Sa katunayan, hindi pa rin natutulog si Colton. Tahimik niya itong pinagmasdan sa itaas ng ilang sandali bago bumalik sa kanilang silid. Pagkatapos niyang kumain ay bumalik na siya sa kanilang kwarto. Si Colton ay nakahiga sa kama at nakaharap sa kanya ang likod, kaya naisip niyang nakatulog ito. Pumasok siya sa banyo para maligo. Mabagal at magaan ang kanyang paggalaw dahil ayaw niya itong gisingin.
Paghiga pa lang niya sa kama, may naramdaman siyang hindi tama. Inikat ang kanyang ulo upang tingnan si Colton, nahulog siya sa pagmumuni-muni at tumalikod upang yakapin siya. Gayunpaman, itinulak siya ni Colton. Huwag kang lalapit sa akin. Natigilan siya at napaupo. Hindi ka pa natutulog. Hindi siya sumagot sa kanya. Muling kinurot siya ni Freya at tinanong, ano ang problema? Isipin mo ang iyong sarili. Bigla niyang naalala na pumunta si Colton sa study room para hanapin siya ngayong gabi. Hindi kaya nagalit siya dahil hindi siya pinansin ng mga oras na iyon. Pinatalikod siya ni Freya at pinahiga siya. Bakit ka ba nagagalit bigla? Nilinggan ni Colton ang mukha, ayaw sagutin ang tanong niya. Sinubukan niyang halikan siya, ngunit iniwasan siya nito. Ikinulong ni Freya ang kanyang mukha sa pagitan ng kanyang mga kamay at sinabing, naging abala ako ngayong gabi. Hindi kita sinasadya, talaga, tanong niya. Oo naman. Kung gayon, tatanungin kita, Freya. Noong tinanong kita kung sino ang kasama mo sa hapunan, sinagot mo si Leia. Sigurado ka bang siya lang? Natigilan siya, at si Norman din. Bigla siyang tinulak ni Colton at napaupo. Tumingin ito sa kanya at sarkastikong sinabi, parang bilib na bilib ka sa aristokratikong binata, di ba? Well, maiintindihan ko rin. Kung tutusin, pareho kayo ng interes. Tsaka, baka pagod ka na sa sarili mong asawa, kaya... Itinulak siya ni Freya at tumingin sa kanya. Alam mo ba kung ano ang sinasabi mo, Colton? Malamig na sambit niya. Lumapit si Freya at nagpatuloy. So, masasabi ko bang nagseselos ka ngayon? Napahigpit ang panga ni Colton, tumangging sagutin ang tanong niya. She chuckled and leaned into his arms. Pinaikot-ikot ang daliri sa dibdib nito, sinabi niya, bueno, nagawa mo na rin ito sa akin noong nakaraan, kaya tayo na ngayon. Napabuntong hininga siya, hinayaan ang kanyang hininga na lumampas sa kanyang ulo habang sinabi niya, hindi ako nagseselos. Talaga, gusto ni Norman, sinadya niyang huminto ng ilang segundo. Nang makita niya ang pagbabago sa ekspresyon ni Colton, tumawa siya at nagpatuloy. Nako, kontento ka na ba? Nagkaroon ng panandaliang katahimikan sa dilim. Pagkaraan ng ilang sandali, tinawag niya ito sa kanyang malamig na boses, Freya. Oo. Biglang binaligtad ni Colton ang kanyang katawan, pumaibabaw kay Freya habang sinasabi niya, kung gusto mong bumangon bukas ng umaga, dapat mong itigil ang anumang ginagawa mo ngayon. Ngayon lang napagtanto ni Freya kung gaano kainit ang kanyang dibdib. Ilang sandali pa ay hinalikan niya ito sa lobby na may ngiti sa lobby. Kinabukasan, hapon na dumating si Freya sa kolehiyo. Nakasuot siya ng scarf ngayon. Nang lumabas si Leia sa kanyang klase at nakita niya si Freya, dali-dali itong lumapit sa kanya. Freya, nang makita kung gaano siya nataranta, nagtanong si Freya, ano ang mali? Sabi ni Leia, may nagpakalat tungkol sa pagpapadala ni Norman ng love letter sa iyo. Umiikot na ngayon sa buong campus ang chismis tungkol sa panliligaw ni Norman. Kabanata 2478. Naalala ni Freya kung bakit magagalit si Colton sa kanya kagabi. Narinig din pala niya ang tungkol sa chismis. Biglang lumapit ang isang estudyante at sinabing, Freya, hinahanap ka ng propesor. Dumating si Freya sa opisina ng propesor. Nabasa ng propesor ang draft na ipinadala niya sa kanya kagabi. Ito ay isang perpektong mo. Ikaw ba mismo ang nakaisip nito? Matapat na sumagot si Freya, na-inspire ako ni Norman. Nakikita ko, hindi nakakagulat na naramdaman kong nakakita ako ng ganito dati, ngunit ito nga ay isang napakagandang ideya. Anyway, Freya, may gawain ako para sa iyo. Anong gawain? Tanong niya. Gusto kong kapanayaman mo si Mr. Lancel. Ito ang magiging thesis mo. Pagkatapos niyang magsalita ay iniabot niya ang dokumento sa kanya. Kinuha ni Freya ang dokumento at sinabing, susubukan ko ang aking makakaya. Nang aalis na siya, muling tumunog ang boses ng propesor. Gayunpaman, hindi ka maaaring humingi ng anumang tulong kay Norman. Dapat kang makakuha ng pag-aproba mula kay Mr. Lancel sa iyong sariling pagsisikap. Tumigil siya saglit at tumungo. Naghihintay si Leia sa baba. Nang makita niya si Freya, tinanong niya, bakit ka hinahanap ng propesor? Gusto niyang kapanayaman ko si Mr. Lancel. Di ba madali yon? Pwede ka lang magtanong. Bago matapos ni Leia ang kanyang pangungusap, sumagot si Freya, wala akong makukuhang tulong kay Norman. I guess it's because Norman helped me with my... At narinig na ng professor ang chismis na kumakalat sa campus. Ayaw niya sa mga estudyanteng maraming problema, at baka pagsubok ito para sa akin.
Kung bumagsak siya sa pagsusulit o humingi ng tulong kay Norman, hindi siya makakapagtapos ng matagumpay. May naisip si Leia at nagtanong, pero makikita ka ba ni Mr. Lancel nang walang tulong ni Norman? Tutal, narinig ko na medyo mayabang siya. Nagkibit balikat si Freya. Wala rin akong ideya. Sa palagay ko kailangan ko lang itong laruin sa pamamagitan ng tainga. Sa mga sumunod na araw, pinaplano ni Freya kung paano pakikipanayam si Mr. Lancel. Tinulungan din siya ni Leia sa pamamagitan ng pagkuha ng ilang impormasyon tungkol sa kanya. Ito ang na-research ko base sa mga kagustuhan ni Mr. Lancel. Hindi ko alam kung makakatulong ito sa iyo. Kinuha ni Freya ang mga dokumento at ngumiti. Salamat, Leia. Pero nag-aalala ako na baka hindi niya magustuhan kung ganito ang gagawin namin. Napabuntong hininga si Leia. Ito ang tanging paraan kung ang lahat ng iba pang mga pamamaraan ay kulang. Alas 11 ng gabi, bumisita si Freya sa kumpanya ng pelikula na pinagtatrabahuhan ni Mr. Lancel. Pumunta siya sa front desk at iniulat na siya ay isang nagtapos na estudyante sa kolehiyo ng pelikula at gusto siyang kapanayaman. Matapos ma-verify ng receptionist sa front desk ang kanyang pagkakakilanlan, sinabi niya, maghintay ng ilang sandali. Kailangan nating i-check kay Mr. Lancel at tingnan kung may oras siya o wala ngayon. Tumawag ang receptionist, ngunit hindi alam ni Freya ang kanilang pinag-uusapan. Pagkatapos noon, ngumiti sa kanya ang receptionist at sinabing, I'm sorry. Wala si Mr. Lancel sa opisina ngayon. Nakangiting sagot ni Freya, sige, salamat. Nang aalis na siya sa kumpanya, tumingin siya sa security guard at may pumasok na ideya sa kanyang isipan. Naglakad siya palapit sa kanya at nagtanong, alam mo ba kung kailan nasa opisina niya si Mr. Lancel? Pagkatapos niyang magsalita, naglabas siya ng isang stack ng cash mula sa kanyang pitaka at inilagay ito sa kamay ng security guard. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakaranas ng ganito ang security guard. Dahil binigyan siya ni Freya ng maraming pera, sinabi niya, nasa opisina niya si Mr. Lancel. Hindi man lang siya lumabas. Ito ay isang bagay na inaasahan niya. Nagpasalamat siya sa security guard at umalis ng kumpanya. Nang sila ay nanananghalian sa kanilang bahay, napansin ni Brandon na hindi gaanong kumain si Freya at tila na abala. Ibinaba niya ang tinidor at nagtanong, may nangyari ba, Faye? Kabanata 2499. Binalik ni Freya ang sarili sa realidad at umiling. Wala. Kailangan mong sabihin sa akin kung may nangyari. Mag-aalala ako sa'yo. May naalala si Brandon pagkatapos niyang magsalita. Kanina lang ako tinawag ng kulungan. Natigilan siya at inangat ang ulo. Nagpatuloy si Brandon. Sabi nila, mentally unstable ang nanay mo at agresibo ang pag-uugali sa kulungan. Ilalabas nila siya sa bilangguan sa loob ng 2 araw para ma-verify ng judicial ang kanyang mga isyu sa pag-iisip. Bigla siyang huminto at nagtanong si Freya, ano ang ibig mong sabihin? Ibinaba ni Brandon ang mukha at nagpatuloy. Ibig sabihin, kung ang iyong ina ay may sakit sa pag-iisip, hindi na siya magsisilbi ng oras sa bilangguan. Kailan ito nangyari? Sa panahon ng seremonya ng koronasyon, sagot niya. Kumunat ang noo ni Freya. Kung ang kanyang ina ay mentally triggered sa bilangguan sa panahon ng seremonya ng koronasyon, dahil ba sa nakuha ng kanyang tiyahin ang kapangyarihan na matagal na niyang hinahangad. Ayon sa batas ng Yaramor, kung ang isang taong naglilingkod sa isang sentensya sa bilangguan ay may sakit sa pag-iisip, hindi siya kakailanganing ipagpatuloy ang paghahatid ng sentensya sa bilangguan ngunit palayain mula sa bilangguan para sa paggamot. Mas naiintindihan niya ang kanyang ina kaysa sa iba. Kung pinalaya nila siya mula sa bilangguan para sa paggamot, may posibilidad na makatakas siya mula sa sentro ng paggamot upang makaganti. Faye, ang nanay mo. Dad, don't tell me gusto mo siyang tulungan. Natahimik si Brandon. Nawala ng gana si Freya at nagpatuloy. Gusto mo bang ibalik siya dito pagkatapos na makalabas siya mula sa bilangguan para sa kanyang paggamot? Faye, nanay mo siya. Hindi siya. Sigaw ni Freya. Pababa na si Colton. Nang marinig niya ang boses ni Freya, tumigil siya at tahimik na nakinig. Mula sa pagtatangka niyang patayin si Didi at ang sanggol sa sinapupunan ko, tumigil na siya sa pagiging ina ko. Oo, totoo na pinanganak niya ako, pero kahit kailan hindi niya ako pinalaki o inalagaan. Hinampis ni Freya ang kanyang tinidor sa mesa at sinabing, sa anumang kaso, hindi ko siya papayagang makalabas ng kulungan para sa paggamot. Tumayo siya at lumabas ng bahay. Faye, nang tumayo si Brandon at gusto siyang sundan, sinabi ni Colton, pupunta ako.
Dumating si Freya sa likod bahay at umupo sa isang bench. Ang gulo ng isip niya ngayon. Pagkaraan ng mahabang panahon, lumapit si Colton sa kanya at sinabing, ayaw mo bang makalabas siya sa kulungan? Natigilan siya at nilingan si Colton. Pagkaraan ng mahabang panahon, sinabi niya kay Colton na hindi niya matatanggap ang isang ina na tulad niya. Ito ay hindi lamang para sa kanyang ama at sa kanyang sarili kundi para sa kanyang mga anak. Ayaw niyang may mangyari sa kanyang anak. Tumayo si Colton sa harapan niya at sinabing, okay, tutulungan kita. Nanginginig ang mga pilikmata ni Freya, at ibinaba niya ang kanyang ulo. Pero kung talagang may mental issue siya, wala tayong magagawa sa kanya. Kahit na may problema siya sa pag-iisip, masisiguro ko rin na hindi siya makakalabas sa bilangguan habang buhay. Natigilan siya pero walang sinabi. Kinabukasan, sa Don Roy Street, sa loob ng isang pribadong silid ng Skydon. 2 bodyguard ang nasa labas ng kwarto at 2 lalaki ang nasa loob ng private room. Napuno ng halimuyak ng rosewood ang silid. Maraming wind chimes sa puno sa looban na kasabay ng hangin. Well, hindi ko inaasahan na darating ka at hahanapin mo ako, Coleman. I'm sure may favor ka na hihilingin ha. Sabi ni Yorick habang nagsasali ng isang baso ng alak. Hindi umimik si Colton at sinabing, Tito Yorick, maaari mo ba akong tulungan na suriin ang sitwasyon sa loob ng bilangguan? Saglit na natulala si Yorick at inangat ang ulo para tingnan si Colton. Ano gusto mong gawin ko? Sana matulungan mo akong suriin ang sitwasyon sa loob ng bilangguan, ulit ni Colton. Ilalabas si Mrs. Pruitt mula sa bilangguan para sa paggamot. Kapag na-diagnose na siyang may sakit sa pag-iisip, hindi na niya kailangang bumalik sa bilangguan. Kailangan kong makasigurado na hindi mangyayari iyon. Kabanata 2500. Natahimik sandali si Yorick matapos niyang marinig ang sinabi ni Colton. Pagkaraan ng ilang sandali, nagtanong siya, sa tingin mo ba ay peke ito? Humalaklak si Colton at sinabing, si Mrs. Pruitt ay na-trigger sa isip sa bilangguan sa seremonya ng koronasyon. Hindi ko lang mapigilan ang sarili ko na maghinala na nagpapanggap lang siya. Hahayaan ba ni Sandy na magkaroon ng kapangyarihan ang mga Knowles na sinusubukan niyang makuha? Nasisiraan na siya ng bait at hindi titigil sa wala para makuha ang gusto niya. Kung siya ay nakalabas mula sa bilangguan, dadaan ba siya sa paggamot o susubukang mag-higanti? Walang makapagsasabi niyan. Napabuntong hininga si Yorick. Coleman, ayon sa konstitusyon ng Yaramur, kung ang isang taong naglilingkod sa isang sentensya sa bilangguan ay na-diagnose na may sakit sa pag-iisip, sila ay aalisin sa paghahatid ng sentensya upang sila ay makatanggap ng paggamot. Alam ko, matigas na sagot ni Colton. Kung gayon, hindi ko siya papayagang makuha ang gusto niya kahit anong mangyari. Samantala, sa loob ng Knowles study room, si Edison ay nag-uulat kay Knowles matapos malaman na si Sandy ay papalayain mula sa bilangguan. Nang inig ang mga pilikmata ni Knowles nang marinig ang balita. Isinara niya ang libro at nagtanong, confirmed ba na siya ay may sakit sa pag-iisip? Hindi pa kumpirmado, pero sa balitang nakuha ko mula sa kulungan, sinabi nila sa akin na medyo nabalisa si Mrs. Pruitt mula pa noong coronation ceremony. Naging agresibo na rin siya. Hindi lamang niya sinaktan ng isang bantay ng bilangguan, ngunit sinubukan din niyang magpakamatay at nagkaroon ng depresyon. Tumawa si Knowles, parang hindi niya matanggap ang katotohanan na ang aking ina ay naging reyna. Tanong ni Edison, kung talagang palayain nila si Mrs. Pruitt sa kulungan, nag-aalala ako na baka makatakas siya. Talagang makakatakas siya, sagot ni Knowles, tinapik ang kanyang daliri sa mesa sa isang rhythmic pattern. I can assure you that. Bantayan ang mga tao mula sa forensic department. Siguraduhin mong walang mababayaran. Roger. Pagkaalis ni Edison ay pumasok na si Daisy sa study room na may dalang tasa ng kape. Nang makita niyang nagmamadaling umalis si Edison, pumasok siya at nagtanong, ano ang nangyari? Tumayo si Knowles at kinuha ang tasa ng kape. Bakit hindi mo hilingin sa kasambahay na maghanda ng kape? Daisy smacked her lips and said, naiinip ako. Wala akong ibang ginawa kundi matulog at kumain. Tingnan mo kung gaano ako kataba. Pinalaki siya nito at tumawa, tama ka. Anong sabi mo? Humigop siya ng kape at sumagot, malapit nang makalabas sa kulungan ang ina ni Freya. Ano? Nagulat si Daisy. Oo, sabi nila may problema siya sa pag-iisip. Ibinaba niya ang tasa at makahulugang sinabi, kapag na-diagnose na siya ay may sakit sa pag-iisip, hindi na niya kailangang magsilbi sa bilangguan. Hindi ba't nangangahulugan iyon na nasa panganib si Freya?
Idiniin ni Daisy ang kanyang mga kamay sa mesa at mariing sinabi, baliw si Miss Pruitt. Sino ang nakakaalam kung sasamantalahin niya ang kanyang sakit sa isip at may gagawin? Oo nga pala, hindi ba sa tingin mo ay oras na para baguhin ang mga batas ni Yar Amor? Ang batas ay naroon sa loob ng 12-12 taon. Hindi iyon madaling baguhin. Nagtaas siya ng mata para tingnan si Daisy. Ang Yar Amor ay isang demokratikong bansa. Kailangan nating makakuha ng pag-aproba mula sa publiko bago baguhin ang anumang batas. Ang aking ina ay humalili lamang sa trono. Kung babaguhin niya ang criminal code ng ganoon na lamang, maaaring mag-udyok ito ng galit mula sa mga tao ng Yar Amor. Tama siya. Ang isang bansang tulad ng Yar Amor ay isang demokratikong bansa. May karapatan ang publiko, kaya kailangan nilang makuha ang pag-aproba ng mga tao para baguhin ang konstitusyon. Kung mas maraming tao ang hindi sumang-ayon kaysa sumang-ayon, ang batas ay hindi maipapatupad. Sa kumpanya ng pelikula, si Freya ay naghihintay sa couch sa lobby ng walang pag-iisip. Samantala, lumapit ang receptionist at sinabing, Miss Pruitt, pasensya na. Wala pang oras si Mr. Lancel para makipagkita sa'yo.